So, yun nga po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at yun nga mag-update nga po tayo dito sa area kung saan ay bagong pag-asa na naman po. Bakit bagong pag-asa? Kasi nga yung hindi po nakapanood po ng videos po natin ay inilipat po nga po natin itong mga alagang itik natin mga ilang araw na din po. So, yun nga, kung ang tanong nyo ay ilan na ba yung mga hitlog po na mga alagang itik natin, ilang egg production na ba yung meron tayo is ayun, masasabi ko talaga ay sobra po talaga tayong nahihirapan. Wala yung tanong yung egg production, ano nang ganapan, wala po talaga. Ngayon po talagang taon mga kabebe, sobra po talaga tayong naghirap ng unang pasok po ng taon. Kasi nga po ay ilang buwan na din po simula nga po na yung tubig is maganda. Ngayon po ay tagtuyo pa din po. Parang hindi po talaga para sa atin itong panahon ngayon. Lahat po na mangiitik na katulad ng paraan ko ay ganito din po yung problema nila katulad ng problema ko. Kasi nga dito nga po sa area mga kabebe, kung area lang po talaga yung pag-uusapan natin is yung area po talaga is malawak po talaga. Kasi nga ay sana na pinapastol nga po natin itong mga alagang itik natin, kaso is limitado po yung area na paglalagyan natin dahil nga po dito sa area is yung patubig nga po yung problema natin. Dito po sa area mga kabebe ay naghihintay na lang din po tayo na matapos yung ani, saka po tayo pwede magpatubig. Kasi nga po dito nga po na area is bawal nga po tayo magpatubig hanggat hindi pa po natatapos yung anihan. Ito din po yung problema dito. So maghihintay tayo ng ilang araw or isang linggo. Pagkatapos nito ay may patubig na po yung area natin. So yun nga po mga kabebe, sa sobrang init nga po mga kabebe, sobra po din na i-stress itong mga alagang itik natin na yun nga sa sobrang init ay hindi na po natin sila na ikakalat o yung napapatuka na kahit saan. Kasi nga yung tubig nga ng area na sana ay pwede nating ipastulan sa kanila is limitado lang po. Kasi nga po ay wala nga po kasing katubig-tubig. So ang nangyayari is hinahanap natin ng area o hinahanapan natin sila ng area na pwede natin paglagyan pansamantala, lalong-lalo na po ay tirik na tirik po yung araw pagtanghali. So sobrang na-stress po talaga yung mga alagang itik natin mga kabebe. At ito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman po dito sa area, dati po ay dito din po yung mga alagang itik ko dati. Hindi ko na ay mga 4 na beses na din po tayo dito na area mga kabebe. Kumpara ngayon kaysa noon, mas okay ngayon. Kasi nga ay yung mga itik nga po dito mga kabebe is konti lang. Wala masyadong pumunta dito na area katulad dati. Kasi dati mga kabebe is lahat ng madaanan mong bakanting lote ay may mga kulungan po ng itik. Katulad din po ng paraan din po sa atin na pinapastol lang po talaga yung mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, kumpara nga po ngayon is mas okay nga po kasi iilan lang po kami dito na mangitik, tas ganito yung area natin. Pag ganitong area mga kabebe is napakaganda po talaga yun. Kasi nga ay yun nga, makakapaitlog po talaga tayo. Pero sa ngayon po talaga is sobrang nahihirapan po talaga tayo mga kabebe, lalong-lalo na itong mga alagang itik natin. Yun nga, kasi nga sobrang stress nga po itong mga alagang itik natin. Para mawala yung stress nila kahit papaano is papainumin pa din po natin sila ng vitamins. Para naman ay good appetite yun sa kanila mga kabebe. About sa pagmumulting po ng mga alagang itik ko mga kabebe, is medyo okay na po kasi ay dito lang po talaga sa giliran ng mga alagang itik ko yung nagmumulting, tas dito sa may dibdib. Kasi nga yung mga balahibo po sa may pakpakan nila at sa may puwitan nila is matibay pa po kasi nga unang molting stage pa yun. Yun ay parang hindi po tayo masyadong nag-worry. Pero yung pinag-worry ko po talaga is yung tubig. Yun talaga mga kabebe. Pag ganito po talagang pinapastol natin itong mga alagang itik natin mga kabebe, ito po talaga yung number 1 na problema po natin, yung patubig sa area. Ngayon po talaga mga kabebe, alam kong hindi lang po ako ang naghihirap sa ganitong sitwasyon kasi marami din po mangiitik mga kabebe na ganito din po yung nararanasan nila. Hindi lang din po ako, yung mga
kapwa ko mangitik din dito is katulad din po sa akin na bagsak po talaga yung egg production. Yung iba nga po mga kabebe is zero talaga yung kuha nila itlog ng itik. Mga isang buwan na din pong zero yung egg production. Dahil nga po yun mga kabebe, wala sa bata yung itik mo or ano. Kung yung area talaga na paglalagyan talaga natin is yun yung ang problema. Hindi problema yung mga itik mga kabebe pag ganitong nagpapastol tayo. Kahit nga 2 taon na nga yung mga alagang itik mo or 3 years is maipapastol mo sa magandang area is yung egg production is iitlog talaga siya. Kumpara nga sa atin mga kabebe, pag ganito talaga, ito talaga yung disadvantage kahit sobrang bata pa ng mga alagang itik natin o dumalaga or 1 taon pa mahigit, ganyan na taon mga kabebe, yung egg production sana nila yan is mataas po talaga sana. Kaso ang nangyayari, kung ano lang nga po yung naibibigay ng area, doon lang din po talaga tayo nagbabase talaga sa egg production. So yun yung mahirap para sa atin pag ganitong pinapastol, kasi kung saan nga yung ani is andun din po tayo. Ganun yung nangyayari sa akin yung nangingitlog na po yung mga alagang itik natin na kung pwede sana ay wag na nating stressin, pero yun nga, hindi talaga natin maiwasan kasi nga pastol lang nga po yung paraan po natin. So napakahirap po mga kabebe pag ganitong pastol lang po talaga yung mga alagang itik natin. Ako nga napapagod na talaga ako sobra mga kabebe, kasi ay sana itong mga alagang itik natin kasi ay hindi pa naman maedad, konti pa lang yung taon nila, bata pa talaga kung tutusin itong mga alagang itik natin. Pero hindi ko po talaga nahihit yung pangingitlog nila mga kabebe, dahil yun sa panahon, sa sobrang init po. Sa sobrang init, na-stress po sobra itong mga alagang itik po natin, at naapektuhan po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin mga kabebe. So yun nga, yung vitamins nga po mga kabebe is hindi ko in-stop yun, is patuloy ko po na pinapainom sa kanila. At naobserbahan ko mga kabebe is yung pinainom ko sa kanila na Animal Vita. Yung Animal Vita mga kabebe is narinig ko lang din po yan sa radyo. Lagi kong naririnig na maganda daw. So sinubukan ko din naman po. So sa ngayon po ay hindi ko muna mai-recommend po sa inyo yung Animal Vita kung maganda po ba yung epekto, kasi nga sa ngayon ay hindi ko pa naman po talaga nakikita yung epekto po talaga ng mga alagang itik ko, kung maganda ba siya sa mga itik na nangingitlog. Pero sa ngayon po mga kabebe, sa naobserbahan ko lang muna is yung Animal Vita po is gumanda po talaga yung pagkain ng mga alagang itik natin mga kabebe. Yung naging agresibo po sila pagdating sa kainan dito sa area. Kasi pag itong mga alagang itik mo mga kabebe, once na yung pinaglagyan mo sa kanila is may tubig, tapos kinabukasan ay nawala yung tubig, ang mangyayari yun ay magiging hilaw po yung itik mo. Yung ibig sabihin ay nawawalan po sila ng gana kumain pag yung ganun ang mangyari. Kanabitang mahubsan ang tubig ang area, mawalan ng tubig yung area. Yun, malaking problema yun mga kabebe. Kaya pagdating ng araw, yung mga alagang itik mo ay hindi masyadong kumakain, kasi nga, yun nga, naluto sila sa init. So, ang mangyayari, magtapok-tapok na sila, magkuhan na sila, yung ganun lang ba, mag-circle-circle lang sila, hindi na sila kakain. So, kailangan natin vitamins yung mga alagang itik natin. Tapos, pag inililipat din po natin itong mga alagang itik mga kabebe, katulad po nga ng ginagawa ko na trina-travel natin is yun, nai-stress yung mga alagang itik natin nun. Lalong-lalo po na hindi sila kakain mga kabebe pag nai-stress talaga itong mga alagang itik natin. So kailangan talaga natin iwasan pag ganitong nag-aalaga tayo na wag natin silang sobrang i-stress itong mga alagang itik natin, at sa ganun ay makakain po sila ng sakto. Kasi pag nai-stress sila mga kabebe is naapektuhan po talaga yung pagkain nila. So yun nga po mga kabebe, patuloy nga po tayong nagbabitamins nga po sa mga
alagang itik natin. So sa ngayon po talaga ay maghihintay lang muna tayo sa ngayon kung ano bang maganda na vitamin sa mga alagang itik natin, at sa ganun ay pwede ko din po mai-share sa inyo. So yun nga, negative or positibo mga kabebe, ay share ko talaga sa inyo kung itong produkto na to ay maganda para sa mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, disclaimer lang din po sa mga nag-aalaga na po ng mga itik na dekada na po yung karanasan is sa akin po ay sinishare ko po itong mga idea at tips ko. Yun nga, nakakapagod po talaga mga kabebe. Ang sarap na po talaga ibenta itong mga alagang itik natin. Pasalamat po tayo kasi walang bibili. Kasi kung nagkataon may bibili mga kabebe, bininta ko na talaga sila kasi nga loging-logi na po talaga ako pero pasalamat din po ako kasi yung mga araw na nag-iisip akong ibenta itong mga alagang itik ko ay timing talaga na walang bibili kasi nga ang sabi nga po nila is wala nga po silang paglalagyan kasi nga sa sobrang init. So totoo po talaga yun mga kabebe. So yun nga, happy farming, yun lang yung ay mamarites natin. Sana nga ay taas-taasan nyo yung pasensya nyo mga kabebe. Kung zero income kayo, maghintay po kayo kasi darating din po yung araw katulad po ng inaasahan ko na sana nga po ay yun nga, sana nga. Kung pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsabing magandang buhay po sa lahat. Ay, awan ti palpal no.